Alright mga kabutchawals, mga sir, bago po natin umpisahan itong video again, this is part 2 dito po sa na-vlog ko sa Lipay Dingin andito pa rin ako sa sa Kabanggan yan. Medyo mataas na yung sunrise. Okay, part 2 po ito. Sabi ko nga isisingit ko yung specifics ng title or yung details tungkol sa title na to, tungkol sa property na to. Ito po yung yung my old house po. Beach lot pero walang beachfront. Now, ang property po ay nasa 4,402 square meters. Okay. Isang title lang po 'yan. Panalo po ang presyo nito, no. Maganda po yung presyo ng property na to. Yung initial na na nasabi sa akin, pero ayaw mo na sabihin na may-ari. If you are really interested sa property na to, kontakin niyo lang po ako diyan sa aking description, sa aking contact details, nandiyan po lahat. Then ipo-forward ko po kayo doon sa representative na may-ari, which is yung kamag-anak din. From there on, pwede na po kayo mag-usap. Alright. So, yan mga kabutchawals, mga ma'am sir. Ito na po yung video. Wala po dito sa lugar na to. Meron na namang binibentang isang property na kamag-anak din po nila doon. Walking distance. Puntahan natin. Kasi, yung buyer po ng property na to, at saka yung buyer nito, at saka yung buyer nun, pwedeng iisang tao lang po. Pwedeng i-develop niya into commercial resort. Kumbaga nandoon yung accommodation, and then nandito yung pinaka pinaka beachfront niya. Alright, puntahan po natin. Ito ang mga kapitbahay dito. Mga well-off, well-to-do na mga pamilya, no. Talagang may mga sinasabi sa society. Yan. Ang ganda ng fire tree, oh. Pag bumabagsak na yung mga dahon nila. Tapos ang ganda ng community dito, malamig, mapuno. Ito, private resort din po yan. Kadugtong na yan nung pinuntahan natin, so mayroong beachfront yan. Tapos parang corner lot. Ito yung binibentang property. Itong nakabakod na to. Hanggang doon, tignan muna natin doon. Yan. Yung frontage niya siguro, kung ang isang ganito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mga 60 meters ang frontage, no? Yung itong harap na to. Now, ito po may fish pond kasi dito eh. Yan. Nakabakod po yan hanggang dun. Hindi lang po medyo nalilinis ngayon eh. May mga pumapasok dito sa lugar na to. Anyway, pwede naman pong itaas yan. Ito hindi na po sakop yan ng property. Ito lang, itong bakod na to. Ayan. Yan. Nakikita niyo yung bakod. Diba yan, yung bakod. Dire-diretso po yan hanggang doon. Tapos ito ay yan, meron po yung dito. Meron po yung fish pond dyan sa loob. Ayan, oh. Yun. Medyo masukal na dahil actually masukal na kasi po hindi na po masyadong naasikaso. And then meron din pong daan dyan palabas papunta na ng highway. Laki ng aso. Yan, fish pond po yan. Ayan, oh. Yun. Hanggang dun po yung bakod, kung makapapansin ninyo, no? Doon. Yung may mga puno doon. Tapos yan, yung tinubuan ng parang kogon na yan na may bulaklak na makapalang dahon. Ginagawa daw sombrero yan. Yung hangganan nun, yun po yung fish pond ng property. At itong ilog po na yan, ang source niyan, yung ilog na nasa labas na sumasalubong dun sa dagat. Nandito yan yung ilog na yan. Pumaganon.
Okay. Meron puno ng nara dito, ang laki oh. Nasa loob ng bakuran, no. Tsaka maraming puno diyan sa loob ng bakuran nito. Ayun oh, yung buong paligid na yan. Kaya nai-imagine ko kapag ka malinis tong fish pond, napakaganda niyan. Alright, pasok tayo sa loob. Itong bakod po na to, may istorya kasi to. Kaya may bakod dyan. Gumanon. Ayaw makita ng may-ari yung kanilang pinakabahay. Ayan, no? Kaya ganyan po yung gate, no? So wala kang visual ng bahay. Meron man, hindi yung kabuuan ng bahay makikita mo. Tsaka parang superstitious belief yata, para yung main door hindi dire-diretso yung visual dito sa gate. Kung mula ka dun sa main door nakatingin. Okay. Now, ito ano po to, lupa na yan. Ayan, pagpasok, may malaking puno dyan. Puno ng talisay. Puno ng ng kasoy. Yan. Okay. May malaking puno ng pine tree dito sa harap. Meron pang isa dito. Ang ganda ng itsura sa harap oh, 'di ba? Yan. Tapos yan, mataas po yung bakod. Mataas ang bakod. And then may plant box dito sa gilid. Pwede kayong mag landscape dito, maganda no. Tapos nandiyan na yung fish pond. Alright. And then may isa pang magandang puno dito. Ang ganda ng puno. Nay, ang ganda ng puno na to. Ito po. Alam niyo po kung anong puno to, Nay? Nay? Alam niyo po kung anong puno to? Ang ganda. Ang ganda ano po? Namumulaklak po ba to? Oo nga po. Ang gandang puno nito. So ito po yung walkway papunta dito sa bahay. Yun. Ito yung bahay. Aasikasuhin nyo. Oo. Nay, anong taon po nagawa tong bahay na to? Sa tingin niyo? Pumutok ang pinatubo, katatapos lang nito. Okay. Ano bang 19 yun? 1991. Yun, katatapos lang talaga yan. Napuno na ng buhangin yun. Nabinyagan pala to ng pinatubo. Oo. Okay. Pumutok yun, katatapos lang nito. Yun. Ito po. So, 1991, nasa 34 years, 33 years na yung bahay. Okay. Ngayon, mangyayari po dito, tingin ko hindi na pwede itong i-restore eh. Dahil talagang hindi naman po talaga mga hardwood yung ginamit ano. Ewan ko lang po dito sa sa mga pintuan kung pwede pa siyang i-gawing furniture, pero kasi ayan may mga nabakbak na 'yo. Meron pa siguro matitira mga matitigas na kahoy, pwede gawing furniture. Pero may mga iba po kasi na na kagaya nito may mga na parang wala nang laman sa loob. Yan. Sira-sira na rin yung kisame. Ayan. Malamang demolish na itong bahay na to. Papagawan na lang ng panibago. Yan, di ba? Alright. Ayan. Pero nung bagong gawa siya, parang napakaganda niya talaga. Dahil dito yung sunrise, di ba? Tignan niyo yung shadow ng yung cast ng
ng sinag ng araw. Pak. Tapos yan. Naman, tapos imagine niyo nakaupo lang kayo dito and then nakaharap kayo doon sa fish pond niyo. Oh. Hanggang doon yan. Then may steps dito pababa. Yan. Ito, mga damo na to, pwede nyo gawing ano yan, sombrero, banig. Ibang klase kasi siya eh. Makapal yung dahon niya. Oh. Makapal, tapos yung bulaklak niya parang hotdog, parang sausage. Yan oh. Parang sausage na ready ng iihaw, nakatuhog na sa stick. Ang ganda oh, ang ganda ng halaman oh. Pero nung may fish pond po ito, wala ito. Wala. Malinis yan eh. Okay, so pwede po pala nilang ipatanggal ano, bunutin lang. Buo lang yan dyan. Wala yan. Oo. Kasi malinis yan nung araw. Ang ganda pala talaga tignan kasi mula dito sa ano, Nung lugar na to. maraming laman yan, wala isdaan. Yan, gumigilid ako. Yan, may alimango na ang laki, gumagapang. Talaga? Ngayon di ko alam ang gagawin ko kung ano. Naisipan ko, dahan-dahan. Namuha akong balde. Ngayon, binugaw ko siya. Eh, pumasok sa balde, laki-laki. Mga ilang kilo? Nakuha ko siya, lawan, ang laki. Ibig sabihin, Nay, pwede mag-alaga ng crabs dito. Oh, ang Araw, alimango, bangos, yung Oo. anak ko, may tindahan doon. Tapos yung hatchery, nag-ooperate yung araw yan. Ang laki po ng property oh. Ang laki ng ito lahat ng may tinubuan ng ganyan damo, yan yung pala isdaan ano. Oo, mula Tapos doon, yung mga puno doon sa gilid, yung po yung may bakod na semento. Dyan pa, at pader, semento. Pader, oo. Yan, sementong pader, yan may mga puno na yan. Malinis yan nung araw. Okay. Lumakan ako mula doon. Ayan, no? Hanggang doon ay sa Oo. kanto. Ay, may lakaran siya sa gilid. Oo. Tinaniman ko nung araw ng sitaw yan. Ngayon po pwedeng lakaran pa, hindi na. Ay, hindi ato. Ang damo. Okay. Pero kung malinis yan, ang ganda. Lumalakad ako yan. Hanggang doon sa dulo. Yun. Talagang Oo. ganda tingnan. Ay, may pader yan. Yan. Taas ng pader. Gatas. Ang bakod, ang ano po, ang bakod hanggang saan po? Pwede po ba makita? Kung mayroon nang makabili, talagang iiwalay na yun sa akin. Ito po. Babakuran na po dito. Mura na. Di ba na ang may-ari? Apo. Pero nakalagay pa rin sa isang titulo. Hindi na. Nakabili. Nakahiwalay na po yung title nito. Okay. Ibig sabihin, hanggang saan po yung ano, yung bakod? Ito. May palatandaan yan. Dito ay sa may bumba. Ayan. Kasi yung palatandaan niya, ito. May Okay. bakod dyan nung Oo. yukat. Ayan. Hanggang doon. Pag ganyan. Ngayon kung mayroong makabili, hindi na niya bakuran yan para hindi na makita kami. Opo. Oo. May daan na naman. Hindi na pala kasama yung likod na yon. Ay, hindi. Paano po? Gumanon siya? Gumanon? Diretso. Diretso hanggang doon. Yan, oo. So, meron ding maiiwan na palaisdaan sa inyo. Wala, basta. Paano po? Hanggang saan po? Ito. Ito po, Nay? Makabili yan, babakuran yan. Ito dito. Ayun, hindi. Oo. Sa kanila yan. Oo. Babakuran yan. Oo. Pero yan, hanggang doon. Sa kanila yan. So yung bakod po, pagle letter L dito. Pagdating The letter L dyan. Tapos didiretso doon. dito ay, Babangga doon sa bakod doon. Okay, tapos didiretso pa ganon. ano na yun? Yon. Okay. So yon po ang property. Ulam na naman Ah. ang pizza. Sana all. Wow, ang sarap. Tama-tama ka uwi ko, kakain na ako. Nay, Salamat isa. titignan ko lang po yung bahay. Sa loob? Apo. Sige. Okay. Rika. Wala na rin, sira-sira na rin yung bahay. Hindi kasi siya made of hardwood. Yung
tinatawag nilang ironwood dito. Ano. Pero itong mga bintana, ganito, magagamit pa po yan, kapis. Pwedeng gamitin to sa mga ibang projects. Tingin ko hindi na po pwedeng i-restore tong bahay. Didemolish siya talaga. Sira-sira na. Pasok tayo sa loob. Wala na rin. Pati yung mga kuwan ng ano, sira-sira no. So ito yung pinaka back door ng bahay. Ito siguro yung pinaka everyday kitchen nila noon. Oh, hanggang doon yung property. Yan. Yun, no. Maganda tong bahay na to noon. Hindi nga lang ginamitan ng ano, mga hardwood. Oh. Mga treated lang siguro yung ginamit dito na kahoy. Tsura ng bahay. Oh. Wala na rin siyang kuryente, putol na rin. Parang napakaganda niyang rest house noon, ano, ng mga panahon niya. Oh. Ngayon, tignan niyo yung kapis, no? Mayroon siyang natural light na pumapasok. Di ba? Kaya siguro paborito nilang bintana yan. Oh. Parang nagdi-diffuse siya ng ilaw. Warm light mula sa labas. Yan. Ganyan ang uso ng mga bahay nun, di ba? May divider dyan sa gitna. Then ito na yung main door na nakita natin kanina. Yung sinasabi ko sa inyo, diba, yun yung gate, diba, yun yung bakod para hindi nakikita rito yung gate. Ayaw din ng may-ari. Yan. For whatever reason. Okay, so yan. Yan, may kwarto dito, isa. May kama dun Tsura. May pinturing dun. Ito yung gilid niya. Tanggal na yung mga kapis. Yung gilid. Yung sinanay naglilinis. Ito yung hagdan. May cabinet. May mural. May mga pinto na solid pa. Parang ito maganda yung pinto na pa. Parang nara siya. May mga maganda solid. Malalaman nyo kasi yung ito kagaya nito. O ampaw, yung tunog. Pero ito, ibang tunog. Solid. Itong mga hagdan siguro, magandang kahoy din to. Usually kasi yung mga ginagamit nila sa hagdan, magagandang kahoy. Para matitibay. Lalo na itong mga planks. Yan. Matitibay na kahoy yan, solid Pwedeng gawing mesa yan, pag dugtugtungin lang. Ayan, solid siya. Pero yung ibang ginamit na kahoy kagaya nito, yung mga pang-walling nila, malalambot.
tunog pa lang eh. Tapos itong mga, usually itong mga design na ganyan, malambot yan eh. Power to take authority. Ano ba yan? Maganda yung hagdan, no? Ito tayo sa second floor. Maganda sahig sa second floor. Mukhang solid ha. Pang sahig talaga. Yan, magagamit na po yan pagka giniba tong bahay na to. Pwedeng gawing mga furnitures. Pero yung mga pinto, ito yung mga kwarto din ha. Mga built-in cabinets. Solid din. Matagal-tagal na hindi nabubuksan yata ito. Ayan. Okay, may kwarto dito. Maraming kama. Oh. Tibay pa naman. And then may pintuan dito. Siguro sa balcony yan. Ayan o. May pintuan dyan. Ito yung hagdan. Alright. Tara, labas tayo. Tignan natin yung gilid ng bahay. Maganda yung bahay, no? Maganda noon. Maganda rin naman siya ngayon. Iba, siyempre matanda na. Diba? Yung glory days niya, wala na. Pero kung i-imagine natin, maganda tong bahay na to noon. Diba? Hindi lang na i-preserve. Oh. Yan. Ito, sliding yan. Nabubuksan lahat yan. Yun na yung fish pond. Okay. Tignan natin dito sa kabilang side. Talagang kailangan ng i-demolish. Yung makakabili ng property na to, papatayo ng panibagong structure. Wala na talaga. May papakinabangan man, yung mga kahoy na lang na pwede pang gawing furnitures. Tapos yung mga kapis, dahil din naman nabubulok yung mga shells na yan. Ano talaga siya, style old house. Ganito yung mga bahay na ginagawa nung 70s eh. 60s, ganyan, 50s. Pati yung style ng hollow blocks. Ayan o. Yung design ng wall. Ito yung pinaka wall cladding nila noon. Ganyan. No? Rough. Very rough. Parang isinunod lang doon sa kahoy na naka-louver. Yun. Alright. So ayan na. Nakita nyo na yung kabuuan ng property ha. Oh. Ibig sabihin yung pintuan kanina doon na tinignan natin, meron pang isang kwarto dito pala. Hindi pala palabas yun. Or CR siguro yun. Tama, CR. Nay? Ito po ang kubeta, no? Ito po, pati yung taas. Okay. So, kubeta pala yung nakita natin kaninang pinto. Yun. Doon tayo kanina sumilip eh. Saka dito. Tapos may nakita tayong pintuan dyan, diba? So, yun ang pinaka-kubeta nila. Isang diretso lang para dire-diretso yung tubo. Okay. Ayan. Yung mga bintana, maliliit.
Alright, mga ma'am, mga sir, mga kabutsyawals, I hope na i-present ko sa inyo ng maayos tong property, no? At sana nag-enjoy kayo sa video. By the way, ito pong property na to ay titled, ano? Isisingit ko po dito yung specifications. Titled po ito, kaya safe na safe ang investment nyo dito. At bibihira na lang po yung mga ganitong klaseng property dito sa iba. Dahil ito po ay pag-aari ng mga, alam niyo na, mga prominenteng pamilya dito na before ayaw talaga nilang i-dispose yung mga properties nila. Lately nag-decide na sila na i-dispose para wala na sila masyadong iniisip, okay? Kasi nasa Amerika na po sila lahat eh. Iilan na lang po yung mga naiwan dito. Para po sa mga interesado, mga ma'am, sir, mga kabutsyawals, nandyan po yung aking contact details. Diyan po sa may description box, sa may description page. Tawagan nyo lang po ako, email nyo ako, message nyo ako, chat nyo ako. Sasagutin ko po lahat ng inquiries ninyo. Para po sa mga may gusto ng visitation, mag-ocular dito sa lugar na to, please feel free to get in touch. Para naman po dun sa mga gusto magpa-vlog ng kanilang mga properties, get in touch. Feel free to get in touch din po. Baka lumabas na ako ng Zambales next month or within this month, ano. Puntahan ko po yung mga nagsasuggest na mga lugar or yung may mga properties po sila doon na gusto nilang ipa-vlog. PM nyo po ako, usap tayo. Pupuntahan ko yan, i-schedule ko po yan kahit nasa Quezon pa yan, kahit nasa Bicol pa yan. Alright? So yan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga bago na namang subscribers, sa mga silent viewers, sa mga regular viewers. Maraming salamat po sa inyo. Ciao.